question, Shan. Pangalawang question ko po is, ano ang opinion nyo sa isang relasyon na on and off? On and off. On and off. Yung- Opinion po. Oo, Aliana. Alam mo, ideally, syempre, mas maganda kung ang relationship is hindi on and off, tuloy-tuloy. Pero hindi kasi yan yung katotohanan ng buhay eh. Especially since nasa edad tayo ngayon na medyo bata pa lang. Especially kayo, 13, diba? Pero hanggang ngayon, bata pa nga rin naman tayo eh. And nakita ko sa experiences ninyo na, yun, may mga times talaga na you have to discover yourself pa kasi sa ganitong edad. Kinikilala nyo pa kung ano ang gusto ninyo, tsaka yung mga ibang tao. And alam mo, Nicole, naranasan ko yung nangyari sa'yo talaga na may gusto akong lalaki. Like, umasa ako, pero hindi nangyari kasi mahilig din siya mababae. But at the same time, si Shen, like, hindi man kita masisi kasi you're still knowing what you want kasi hindi ka man pwede mag-commit agad sa ganyang age. Kaya ang sa akin is that, okay lang noon na pagdaanan niyo yung proseso. Kasi dalawa lang naman ang pwedeng mangyari. It's either maghiwalay kayo, you're gonna meet someone else, o kaya marirealize nyo that it will make you even stronger. And kahit na ano pa mangyari doon, at least you learn something from it. Wala namang nawala sa inyo. Thank you, Aliana. May advice pa. Na-pressure si number 2. Pumalakpak na ng husto si number 2, kaya tatanungin natin na si number 3 na. Number 3. Let's go for it. Sumangayon na siya kayo, gandang-ganda sabi niya. Sumuport lang. Sa reaction na yun, alam mo, si number 3 na tayo agad. Hindi na Yun na din po yung sagot ko. Hindi, Ganun Colleen, din. anong gusto mo sabihin, Colleen? Yun na din. Sa Ilokanuhin mo, Colleen, para hindi sila maka-ano dyan. Kastoy gamin, di ba? Sige, diretso mo, Colleen. Ang Ilocano ka. Hindi, ganito po. On and off relationship is a very big no-no for me. Kasi according to my experience, yung on and off po is sobrang nakaka-drain, nakaka-empty, nakaka-stress. Sa inyong mag-partner, walang gustong mag-understand, laging gusto nyo, ay, dapat ako yung mananalo sa argument na to. Ganun. So, it's a very big no-no for me. Especially, I think, mental health should always be advocate every day. And having an on and off relationship is not really good for the mental health, I think. Ay, lumaban din siya sa bag. Ganda din yung Hindi mo Tsaka gusto ko kaya. na, it's draining. Yeah. Tama din. Oo, nakakaubos din yun, ano? Kasi lalo na ako naging routine. Parang laro-laro, yan, no? Maghiwalay na ako, bukas naman kami ulit. mental health Mahirap. talaga din. Arlene! Anam! Para sa akin po, on and off relationship is, hindi po ako okay doon. Kasi, it's like, pinipigilan niyo po yung isa't isa na mag-grow. Na baka naman po mas okay na mag-grow apart kayo. Or nasa ibang tao po na mas okay na mag-grow kayo with them, not with each other po. Kasi sobrang toxic din po nung ganong relationship for me. Ganda din. Toxic. Shen. Pero bago mo sagutin yan, tatanungin muna natin si ano. Si Nicole. Aliana. Ay, si Nicole. Nicole. Kasi di natin siya natanong kanina. Sa mga pangalawang sagot nila, sino doon yung sana piliin ni Shen? 1, 2, or 3? Searchy number 2 po. Kasi ngayon po parang nandun na po ako sa ganong thinking eh. Na yung on and off, super draining talaga siya. Sa Shen, kanino mo ibibigay ang green flag? Maniniwala ka ba sa ex mo o may sarili kang desisyon? Kaya maniniwala po ako sa kanya. Nabati mo na lang balikan, naniniwala ka na pala sa Diretso mo naman agad, Fred! Paligoy-ligoy pa tayo. No, charot. Sino bibigyan mo ng green flag? Si number 2 po. Si number 2! Colleen. Si Colleen! Congrats!